how should we interpret this decision of the court, sir? Kasi I mean, 7 years, hindi biro yun. Na, of course, yung previous administration naniniwala na guilty siya sa illegal drugs, and yet, eto yung naging decision, pinayagan siya mag-bail. Paano namin to dapat basahin, attorney? Well, tingnan namin to yun na nagkaroon ng pagkukulang ang Department of Justice Panel of Prosecutor na maglatag ng ebidensya na mag-justify ng kanyang patuloy na pagkakakulong. Mahina daw, sabi ng hukuman, mahina at hindi consistent ang mga ebidensyang naipakita at kaya pinayagan niyang makapagpiyansa muna ang ating mahal na senadora. Ganun lang po namin tinitingnan yan. Okay, before I actually move on to my question po, dun muna sa sinabi po ninyo na mahina yung ebidensya, dapat ba ay nabigyan ito ng decision sooner or talagang hindi talaga kaya sana nabigyan ng decision sooner than now? Well, ang kaso na ito ay dumaan sa mahabang proseso. Naging naapektuhan kami ng COVID, no? Na kung saan binbin lahat ng mga paglilitis. Tapos ang panel of prosecutors ay naglabas ng mahigit na siguro mga 10 testigo para patunayan ang guilt ni Senator Laila de Lima at ibang mga akusado. Ngayon, ito yung motion for reconsideration lang dahil yung kanyang unang application ay na-deny ng ibang hukuman. No? So, nailipat yung kaso sa ibang hukom at siyempre pinagbigyan namin ng bagong hukom na pag-aralan muli yung records ng kaso at kaya umabot kami ng November 2023 bago nalabas yung order. Mahaba yung pag-aantay namin pero sabi nga namin nasa defense, it's all well worth it. No? Lalaya na rin naman talaga si Senator Laila de Lima. At ang nakikita namin nga dito, ito'y magbibigay daan na rin sa tuluyan ng pagbasura ng nasabing kaso dahil pagkatapos ng ilang mga proseso pa, magpapile na kami ng demurrer to evidence sa kaso na to.